Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Sa May at saka June 1831, ang mga miyembro, mga saints na galing sa New York at Pennsylvania, doon banda sa east ng United States, nag-umpisa na sila dumating sa Ohio. Siyempre yung iba dumating sa parehong panahon ni Joseph Smith, yung sa February ganyan, pero karamihan dumating mga May and June. Ang mga tao na meron na sa Ohio, sa Kirtland, sa Thompson, sa mga iba around doon, um, organized naman sila. Hindi naman perfecto yung organization nila, pero organized naman. Pero dahil sa dami ng mga tao na dumating sa panahon nito, kailangan nila ang tulong sa pag-organize sa lugar doon. Kaya sa panahon na yan, tumawag or sinabi or ng Diyos kay Joseph Smith kung ano ang dapat gawin, at may tinawagan ng mga tao para magkaroon ng responsibilidad sa pag-organize. Yung mga iba na meron na tungkulin, ginawa lang na mas klaro ang mga responsibilidad nila. Ganun din, dahil maraming tao talaga, kailangan maghanap sila ng lugar para tumira sila. Mga lupa, ganyan, ang mga bahay. Dapat ang iba, yung galing sa Colesville, halimbawa, dapat tumira sila sa lupa ni Lyman Copley, yung pinag-usapan natin last week. Pero si Lyman, sinabi niya na hindi na lang, kahit nangako siya noon na pwede silang tumira doon, ayaw na niya. Kaya yung mga Colesville Saints, hindi nila alam kung saan sila titira. Pero buti na lang, alam naman natin na alam ng Diyos ang lahat, kaya naghanda naman siya ng paraan para sa ganito. Alam naman niya kung anong mangyayari. Kaya sa Doctrine and Covenants section 51, piniliwanag ng Diyos kay Joseph Smith kung anong gagawin sa lupa, sa mga ibang ari-arian ng mga miyembro, at kung paano yan ayusin. Sabi niya, ito yung pag-umpisa ng Law of Consecration. Sabi niya na ang lahat ng mga miyembro dapat ibigay nila ang mga ari-arian nila sa simbahan, yung sa pamamagitan ng bishop na si Edward Partridge noon. Tapos, ang bishop, yung si Edward Partridge, ay magbibigay ng mga bagay na kailangan sa lahat ng mga miyembro. Kaya si Edward Partridge, siya ang may responsibilidad doon. Pero nang binigay na sa mga miyembro ang mga bagay na kailangan nila, sila na ang may responsibilidad sa sarili nilang mga bagay, mga binigay sa kanila. Basahin natin sa Doctrine and Covenants section 51, verse 15. At sa gayon ko igagawad sa mga taong ito ang pribilehyo ng pagsasaayos ng kanilang sarili alinsunod sa aking mga batas. Kaya ibig sabihin dito na sila na bahala na sumunod sa batas ng Diyos. Sila na bahala sa paggawa ng mabuti. Sila na bahala sa sarili nilang gamit. Kaya yan ang responsibilidad talaga nila. Hindi naman na sinasabi lang nila, ay sige, tanggapin lang namin kahit anong ibibigay ni Edward Partridge, tapos gamitin lang namin kahit anong gusto namin. Hindi. May responsibilidad sila na gamitin nila ang mga bagay na yan para sa kabutihan nila at sa kabutihan ng mga iba at ang kabutihan ng simbahan mismo. Kailangan din gamitin nila sa tamang paraan ang mga ito at maging matapat sa harapan ng lahat ng tao. Basahin natin sa section 51 verse 9. At makikitungo ng tapat ang bawat tao at maging pantay sa mga taong ito at tumanggap ng pantay-pantay upang kayo ay maging isa, maging tulad ng aking ipinag-utos sa inyo. Kaya maraming beses sinabi ng Diyos sa kanila na maging isa sila. Kaya ito ay isang paraan para magawa nila yan. Sa panahon natin ngayon, hindi naman natin ginagamit ang law of consecration. Hindi naman natin binibigay ang lahat ng mga ari-arian natin sa simbahan.
Hindi natin binibigay sa bishop, hindi natin binibigay sa stake president or sa president ng simbahan. Hindi natin ginagawa yan. Pero meron pa rin tayong mga responsibilidad sa lahat ng mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin. Kailangan bantayan natin sila, kailangan gamitin natin sila sa tama, at kailangan na huwag tayo mag-ingit sa ibang mga tao kung mas maraming meron sila or kung ibang meron sila na mas gusto natin yan. Pero kailangan maging isa tayo sa lahat. Ganun pa rin, iba lang konti yung paraan, pero kailangan pa rin may responsibilidad tayo at maging mabait tayo sa lahat. Mag-isa tayo sa lahat. Basahin natin ang isang quote ni President Spencer W. Kimball. Sa simbahan, ang pangangasiwa ay isang sagradong espiritual o temporal na pagtitiwala na may kaakibat na pananagutan. Dahil lahat ng bagay ay pag-aari ng Panginoon, tayo ay mga katiwala sa ating katawan, isipan, pamilya at ari-arian. Ang matapat na katiwala ay isang taong gumagamit ng matuwid na pamamahala, nangangalaga sa sarili niyang ari-arian, at nagmamalasakit sa maralita at nangangailangan. Kaya sa panahon natin, kailangan pa rin natin gawin yan. Marami tayong mga responsibilidad kahit sino tayo. Ito yan ang journal prompts natin ngayon. Ano ang aking mga pangangasiwa? Paano ako magiging tapat, makaturungan at matalinong katiwala? Kaya sana isipin natin yan mabuti. Sana sundin natin ang mga sinasabi ng Diyos na maging responsibilidad or magkaroon tayo ng responsibilidad sa mga binibigay sa atin. Sige, so sa panahon din na yan, para mas maayos ang lahat na nangyayari sa lupa at lahat doon sa Ohio, meron din mga ibang sinabi ang Diyos sa mga miyembro. Una, sinabi niya sa kanila na hindi naman sila titira doon sa Ohio ng matagal. Basahin natin sa Doctrine and Covenants, section 51, verses 16 hanggang 17. At inilalaan ko sa kanila ang lupaing ito sa sandaling panahon lamang, hanggang sa ako, ang Panginoon, ay maglaan para sa kanila ng iba, at utusan silang humayo mula rito. At ang oras at ang araw ay hindi ipinaalam sa kanila. Kaya nga kikilos sila sa lupaing ito na tila mananatili sila ng ilang taon dito, at ito ay makabubuti para sa kanila. Kaya sa panahon nito, kahit alam na ng saints na hindi sila titira doon sa Ohio ng matagal dahil sa sinabi ng Diyos dito sa Revelation na ito, sinabihan pa rin sila na kailangan gawin pa rin nila ang lahat ng mga bagay na gawin nila kung titira sila doon ng ilang taon. Kaya sa buhay din natin, kailangan natin isipin yan na huwag natin isipin na darating na si Jesucristo kaya hindi ko kailangan mag-isip ng tungkol sa pagpalaki sa mga anak ko or sa pagtulong sa ibang mga tao. Hindi ko kailangan isipin ang mga temporal na bagay dahil darating lang si Jesucristo o dahil magbabago na ang buhay ko. Kaya sa ngayon, baliwala rin yung mga ginagawa ko. Yung mga ganyan na isip ay hindi tama. Kailangan isipin natin na kahit anong sitwasyon natin ngayon, dapat gawin natin ang lahat ng kaya natin para sundin ang mga utos ng Diyos at para tumulong sa mga tao. Dapat magbigay tayo ng effort, kagaya ng sinasabi ni President Nelson. Basahin natin ang quote ni President Nelson tungkol dyan. Nais ng Panginoon na may pagsisikap dahil naghahati dito ng mga gantimpala na hindi darating kung wala ito. Kaya kahit magbabago naman ang buhay natin palagi, parang linggo-linggo may pagbabago, kahit araw-araw kuminsan. Pero nagbabago naman ang buhay natin, pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo magsisikap sa panahon ngayon. Huwag natin antayin na magbabago bago tayo magsikap. Ang mga gantimpala, mga biyaya ay pupunta sa atin dahil sa pagsisikap natin. Kaya gawin talaga natin ang mga kaya natin sa ganyan.
magbigay tayo ng effort talaga. Sabi niya, the Lord loves effort. So yan ang invitation din natin ngayon. Araw-araw, ibigay ang iyong pinakamahusay na pagsisikap sa lahat ng iyong ginagawa. So, ganun din sa June 1831, sa medyo umpisa ng June 1831, nagkaroon ng simbahan ang isang general conference. Sa pagkatapos ng conference na yan, sinabi ng Diyos kay Joseph Smith na dapat pumunta sila sa Missouri. Si Joseph Smith dapat pumunta doon at magkakaroon din sila ng susunod na general conference sa Missouri din. Kaya may maraming tinawag na mga missionary na pumunta sa Missouri. Ang mga missionary ito, sinasabi naman sa mga section na ito kung sino sila at kung ano yung mga companion nila, kung sino yung magkasama. Dahil 2 by 2 sila, kagaya ng missionaries natin ngayon. Pero sinabihan silang lahat na punta sila lahat doon, pero iba't iba ang mga daan nila. Dapat din, habang nagbibiyahe sila papunta sa Missouri, dapat nagtuturo sila sa mga tao. Kaya ginawa ng Diyos ito para makapagturo sila sa maraming tao sa gitna ng Ohio at Missouri. Kaya pagkatapos niyan, mga ilang araw lang pagkatapos niyan, nagkaroon ng isa pang revelation na sinabihan ang mga Colesville Saints na sa panahon na yan, nasa Thompson, Ohio sila. Malapit lang yan sa Kirtland, Ohio. Dapat yung mga Colesville Saints at yung iba din na nakatira doon sa Thompson, Ohio, na pumunta din sila sa Missouri. Kaya yan din, naghanda sila at umalis. Hindi naman sila tumagal sa pagbiyahe nila. Isipin natin na noon, mahirap naman talaga ang biyahe na ganyan kalayo. Ngayon, ilang oras lang. Pero noon, matagal talaga. Pero umabot pa rin sila doon. Yung si Joseph Smith at yung ibang missionaries, dumating mga middle of July, ganyan. Yung mga saints, ng Colesville Saints, ganyan, mga 1 or 2 weeks later, dumating silang lahat. So mga end of July, beginning of August, ganyan. Kaya nang dumating sila doon, nagkaroon ng isa pang revelation. At sinabihan sila na ang Zion ay gagawin doon sa Missouri. Yung specifically yung sa Independence, Missouri, yan yung magiging sentro or gitna ng Zion. At sinabihan din sila na magkakaroon din sila ng templo doon. Kaya excited naman sila tungkol dyan. Malalaman natin or pag-usapan natin ito mas lalo sa mga ibang lesson dahil marami talaga mangyayari sa Missouri. Pero sa panahon na ito, umpisa ngayon hanggang maraming taon, meron dalawang lugar. Meron yung Ohio at saka meron yung Missouri na yung dalawang parang sentro ng simbahan. Yung ibang leader nandun sa Ohio, yung iba sa Missouri, yung iba nagbibiyahe sila, depende kung saan sila kailangan. Pero basta meron talaga dalawang sentro ng simbahan para sa panahon na ito. At yung mga susunod na mga lesson, pag-usapan talaga natin yan. Yung iba sa Missouri, yung iba sa Ohio. Kaya sa panahon na ito, meron talaga mga problema kagaya ng nangyari sa Colesville Saints na wala silang lupa pagdating sa Ohio. Pero naayos na yan. Alam ng Diyos kung anong kailangan para maayos yan. Ganun din yung mga ibang problema tungkol sa pagbabahagi ng mga gamit, yung responsibilidad ng mga tao sa mga gamit. Lahat na yan inayos din ng Diyos. Kaya sa buhay natin, alam ko na kung may mga problema tayo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Alam niya ang lahat. Kaya kung magtiwala tayo sa Kanya, mangyayari ang tamang mangyayari para sa atin. Siguro hindi natin magugustuhan sa una, pero sa wakas, malalaman natin na yan talaga ang pinakamaganda na pwedeng mangyari para sa atin. Sa panahon na ito na nag-aantay tayo na mangyari ang maganda para sa atin, syempre, gawin natin ang lahat ng kaya natin. Magsikap tayo. Araw-araw, magsikap tayo na gawin ang tama. At kung gawin natin yan, bibiyayaan tayo. Tutulungin din tayo na makatulong tayo sa iba. At itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, so sa next week, ang
Pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants, Section 58 at Section 59. Salamat sa panonood.